concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. Salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. I know that the Lord's work is going to come to an end soon. He said, I will finish this work quickly, and I will cut it short in righteousness. Nagkaduol gayud ta sa katapusan. Mao nang ang akong mga mensahe geared mga kaigsunan ni ining dapita sa pagkinabuhi sa kahayag sa pagbalik sa atong Ginoo nga atong gialagaran. Let us always live in the light of the Lord's return. Let us always live in the light of the Lord's return. Let us always work in the light of the Lord's return. The Lord may return every moment from now, any moment from now. He may cut this work short and cut it short in righteousness. We don't know when. But we are expectant because the days that are around us are pointing to the soon coming of Jesus Christ. Mga kaigsunan, ibati ba ninyo ang excitement sa kada panahon na makabati ka mo nga ang pagbalik sa Ginoo haduol na? Mao nang ingon si Pablo, be joyful always, pray at all times, be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Jesus Christ. Gisulti niya na sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. Be joyful always, pray at all times, be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. Kung doon na tayo ginabuhat para sa Ginoo, mga igsoon, buhaton nato sa doble, sa napulo kapilo, kung mahimo, 100-fold ang atong itungag sa atong pagabuhaton. Alang niya kay kining tanan mga kaigsunan naa sa record niya o sa iyang pagbalik matud pa niya, akong dadun ang akong igapamalos sa pagbalos sa matagusa sumala sa iyang binuhatan. Now, have you noticed a difference talking about the coming of Jesus Christ? Have you noticed a difference in the grief of non-Christians over a non-Christian who dies, and the grief of Christians over a Christian who dies? Yes, we have seen that often. Christians do not grieve as much as the non-Christians do. The reason is because Christians have the hope that they will see their loved ones once again at the second coming of Jesus Christ. The Bible tells us that when the last trumpet shall sound, the dead in Christ shall rise first. We which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, and so shall we ever be with the Lord. Unang makita nato ang mga dili magtotoo pagkamamatyan, o ang mga magtotoo pagkamamatyan, lahi ang ilang pamatasan.
Makita nimo magigsoon ang kaguol sa dili magtotoo nga di gyud basta-basta. Pero ang magtotoo, mag-uul man siya pero dili gyud sama niya tong walay paglaom. Ang magtotoo mag-uul lang siya temporarily. Pero naa siya kalipay gipati. Kaya balus siya pagabot ni Jesus Christ ang iyang mahal sa kinabuhi, bangonon pag-usab o makit-an niya pag-usab nga buhi sa tubangan sa atong Ginoo. So, the Thessalonians that Paul wrote to in 1 Thessalonians chapter 5 understood what Paul meant when he said that the second coming of Christ, and in the Greek we call this parousia, would take place within their lifetime. They thought that the parousia or the rapture will take place within their lifetime. And it is also evident that they were perplexed to some degree because a number of them had died already and they did not understand the implication of the message of Paul to them when he wrote to them this epistle. Ang ilang pamati, murag di nila makita ilang mga mahal sa kinabuhi. Apan si Paul naniguro kanila og miingon nga di mo magkaguol sama niya tong may paglaom. Kay inyong mga buhi, kay kamong mga buhi ngon siya, katong mga nangamatay ninyong mga hinigugma, inigabot sa panahon, nga mabalik gani ang Ginoo, makit-an ra ninyo sila. Kay sila pagabangonon sa buhi nga Dios. So, kitang tanan sumala sa gisulti ni Pablo dinhi sa 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18, gitagaan niya og paglaom ang mga magtotoo. No, dinhi sa 1 Thessalonians chapter 4, pagkahuman mga igsoon, nagsugod siya sa 13 to 18. Tagaan niya paglaom diri ang mga buhi nga ang uban sa ila namatyan. Ingon siya, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which live in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words." Kita ninyo diha mga igsoon, ang mga nangamatay, no, katong mga ingon si Pablong, nangatulog na. Ang kamatayan diri gisulting panagkatulog kay more acceptable ni sa tuwa, tungod kay kita wala manggayoy kamatayon kung naata sa atong buhi nga Dios. So, gisultihan pud niya sila dinhi sa 1 Thessalonians 5 verses 1 to 3. "But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape." Now, isulti ni Pablo diri kung kanusa mga kaigsunan mubalik ang Ginoo. Nagingon si Pablo kanila, "Di na ko kinalan mo salat kaninyo may tungod niining mga butanga, kay kamo mismo nasayod man kung kanusa mobalik ang Ginoo." Ingon siya, nahibalo kamo sa matang sa iyang pagbalik. Ingon siya, mo balik siya sama sa kawatan sa kagabhion. Karon, kung tanaw nimo na nga metaphor, is coming as a thief in the night. Ang buot pasabot niya na sa panahon nga wa nimo damha, ang Ginoo mahimo siyang mobalik. Nagdahom ba kamo niadtong kamo nakawatan? Nagpaibalo ba ang kawatan sa inyo ug mingon siya nga di ay telegrama dong? Unya nga alas 3 mga awat media sa inyo pangandam?
pagbantay, pagdalakog duha ka kauban, kawaton namo ang inyong baboy. Namay kawatan nga nagpaibalo sa adlaw o oras sa iyong paganha. Ang kawatan kanunay naniid. Samtang ikaw nakabantay, ang kawatan di ginamana. Sa naniid siya nga ikaw nagmata pa, nakakapay kalibutan, di gid mo anha ang kawatan, bisan naa na siya sa putahan. Apanigsoon sa panahon nga mamatikdan niya nga ang tanan na hinanok na gikan sa alas 2 nga to sa alas 4 sa kadlawon pagka napanid-an sa kawatan nga tulog ka na dito siya igsoon muadto sa imong panimalay sa panahon nga wani madama na gani na kaistorya sa kuha may gikawatan daw sila nangawat daw ang kawatan ni sulod daw sila ang balay. Gibalhin pagani daw siya higdaanan sa kawatan. Wagid siya makamata. Duha daw kawatan, gigunita nang iyang sa katil, ang isa po dito sa usa, gibalhin siya mga igsoon, wagid siya makamata. Ang Ginoo mo balik ang ubang tao, bisan pag ibalhin nimo sila higdaanan, di sila makamatikod. Kay ngano, buta sila, naa pa sila sa kangit-ngit hangtod karon. Apan kita, kinahanglan pa batang sulatan o gingnon, October 28, moabot na ang Ginoo. Di na ta kinahanglan sulatan pang October 28, mga lisang ta kay moabot na ang Ginoo. Mao na igsoon nga ang moto natos pagalagad, nagkinabuhi ta nga daw mobalik siya karon. Nagplano ta nga daw mobalik siya isa pa ka libo ka tuig. We live as if the Lord is coming today, at this moment. But we plan as if He is coming 1,000 years more. Mana sige patagplano, patugod pa ang katedral. Sige patagplano mga igsoon. Kung kiron pa nato ang tibok kalibutan, pinagis gahom sa Ginoo sa bisan asang dapit nga yatang padton, muadto ta didto. Bisan asa ka pang sulok sa kalibutan, nga nasi mga anak, ug mingon anak, nga ako'y mga anak dito, kita mo reklamo, mingon pagkada ko gasto Ginoo, dinhin lang ko sa Davao, okay na ni sa kuha. Dili ta mo reklamo, tungod kay ang Ginoo may nagabuot nining maong bulaton. Hallelujah! Hallelujah! So, unsa may atong pagabuhaton, ingon nga mga anak sa Dios. Ang 1 Thessalonians chapter 5, magsugod sa verse 4, ngadto sa 11. 1 Thessalonians chapter 5, magsugod sa 4, ngadto sa 11, nagkasulti. But you, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, whether we are alive or dead, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Mga kaigsunan, naitambag si Pablo sa tuwa, ikan sa atong ibas 1 Thessalonians chapter 5, verses 4 to 11. Nakita nato diri, in strong contrast with the faith of these unbelievers who died without hope. We can see the situation of the believers in these verses, what the believers are at Christ's return. The apostles make use of a word play on day and light. Nag-admonish siya diri sa tuwa ng mga Kristiyano na magkinabuhi ta sama sa pagkinabuhi sa mga naa sa kahayag. Nagkinabuhi ba mong nas kahayag? Pagka nagkinabuhi kang nas kahayag, andam ka pirmi. Andam ka kanunay. Pagka ikaw mulakaw sa kahayag, siyempre magsanina kag maayo,
Mamistik kag maayo, manudlay kag maayo, manghilamos kag maayo, tanawon gyud nimo sa imong mga suot, presentable ba? Nya mao na ang mga anak nga nagkinabuhi sa kahayag. Ginabantayan nila ang ilang kaugalingon nga kanunay silang presentable sa tubangan sa atong buhi nga Dios. Kaya naging siya, wala mo diha sa kangitngit. Kinsa tong nasa kangitngit? Katong nasa sala. Kinsa tong nasa kangitngit? Katong dili gustong magpakita sa kahayag kay mga dautan man ang ilang mga buhat. Katong mga nasa sala, katong mga tao nga wala pa makakaplag sa kahibalo sa mga balita. Mao tong nasa kangitngit. Nasa sala, nasa kalibutan. Walay hibang kaagan may tungod sa Ginoo. O kung makadungog po sila may tungod sa Ginoo, dili gid nila dawaton na. Dili na ron panahon sa alistodong, sa Kristodong. Panahon na ron sa alistodong. Simba mo og buntag, simba pa mo og hapon, simba pa mo og gabi, nahinay mo kasi mong lapas mo sa langit ana. Simba pagyud mo Miyerkules, mahuli mo alas 11, alas 12, kamong taga-Turil, mga bot pagyud mo yung balay mga alauna, ang mga silingan ninyong way Ginoo, mingon sila nga nangabuang na mo. Ha? Lutsan pa ninyo ang langit ana, mong lapas na mo sa langit ana. Mga nagkinabuhi sa kangitngit. Ingon siya, di ta magkinabuhi sa mas kangitngit. Way panumbaling, was la kabalungan Dios na naspultahan, nagatuktok na, walang gyapon sila kabalo. Sa isala sa kaliwatan ni Noah, ang sala mga kaigsunan sa kaliwatan ni Noah, ingon siya, as it was in the days of Noah, so shall it also be in the days of the coming of the Son of Man. They were drinking, they were eating, marrying, and given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and they knew it not. Katumay lang sala, wala sila makabalo. Nganong wa sila makabalo? Kay sila nas kangitngit, natulog. Ang taong natulog, wa gyud na kahibalo. Di sa nibalhin panimog higdaanan na, di gyud na siya mahibalo. Apan kita nahibalo ba ta? Mao nang niyata karong kagabiyon din. Mao nang alagyo kay tagpuy anan, pero mga higyud ta din is katitipan. Ituyo man gyud siguro sa Ginoo nga atong simbahan wala dito sa syudad nga diin dali kayo tuon. Aron nga makit-an niya kung kinsa gyud ang mga tinuod niyang anak nga mo sacrifice sa huling adlaw nga magpabiling nagmata sa pagpaminaw sa Word of God anytime. Nga dunay mga pagwali sa Word of God. Now I am commending everyone child of God that are always present in the services of this cathedral, whether on Sunday or Thursday, whether during the day or during the night. I am commending you before our Father, our Savior, the Lord Jesus Christ. Why? Because you are staying awake. Kanunay mo nagmata? Dili na casual ang inyong kinabuhi. Bahala nagdi makakaon basta kay makanganhilang sa paadlaw sa panimba. Di na mo maakusahan sa Ginoo moingon. Parehas mo sa adlaw ni Noah, nangaon nang inom. So may bot pasabot sa Ginoo, nangaon nang inom. Hapit na kayo ang lunok. Kaon lang gyapon, inom lang gyapon. Kung katong taga Mount Pinatubo, kabalo pa silang mubuto ang Mount Pinatubo niya itong adlaw. Mangaon pa ka to? Di na to mangaon. Bahala kang pagkauna ka diya. Mudagan na gyud ko. Kung kabalo pa sila, nakapangandamunta sila. Ang sulti sa Ginoo, ala, kaon lang yapon, inom lang yapon, nga murag way mahitabo. Ang kining kaliwatan nato mao gyud na kaon lang yapon, inom lang yapon, murag way mahitabo sila kabalo basi gugma tapuso na sa Dios ang panahon ng kalibutana, moabot na siya pagkatapos ng mga apocalyptic judgments ni Jesus Christ, igabundak na ng kalibutana, kuhaon ang mga balaan, ang mga patay kay Kristo bangunon, ang mga buhi pagasakgaon nga buhi, mas la kabaluan na. Manantod karon kaswal ang ilang kinabuhi. Brad, manimba ta. Sige, Brad, una-una lang kay busy pa ko. Unya na ko musimba dias katitipan basta kay giuban na ko. Batanon pa man kuron, sige na lang, una-una lang diha.
Agi mga taong parehana, di ba? Sama itong insultin ako sa inyo, ang priorities kinabuhi, mga kaigsunan na number 1, kwarta, number 2, kwarta, number 3, kwarta, number 4, kwarta. Kung siguro na pa number 10, number 100, kwarta lang yapon. Na ay mga tao nga nabuhi tungod lang sa pagpangitag kwarta, bahalag makita nilang kwarta, pinagis ka daw tano, kayuhan, basta makakitag kwarta man na yung katagbawan. Ano nagagay tulis karon, nagagay kidnap karon, kaya mga tao nahimo ng mahigugmaon og salapi. Delikado na nga itong mga panahon karon. Kini nagpamatuod ng hapit na yun ang atong buhay ng Diyos. Andam ba mo mga kaigsunan? So, ang verse 8 nagpamatuod ka na to, nga inclusive ang termino sa kaluwasan sa tanang mga gibuhat ni Kristo. O niya mga kaigsunan, ang verse 9 nagpamatuod ka na to, nga ang Diyos, ang salvation ngayang ihatag sa tuwa, gikapakamatyan niya para sa tuwa. So, ang iyang kamatayon mao ang nagluwas kanato aron kita makabaton sa kinabuhi. So ang purpose ni Pablo dinhi mo encourage, mo exhort sa tanang mga magtutuo sa usa ka paagi nga tama, dili sa pagbadlong sa ila, dili sa pag-rebuke sa ila, kundi Paul was trying to encourage them and to exhort the brethren in the right way. He was not trying to rebuke them, but he was trying to encourage and trying to exhort them. He said, this is your hope. Never lose it. This is your crown. Don't let anybody rob you of that crown. This is eternal life. This is why we are here for. This is why we are serving God. This is the very reason why He died. This is the very reason that the apostles gave us the gospel, shedding their own blood, never minding the sacrifice, never minding in giving their own lives, so that we can have the gospel. Aron kita mga luwas, nining ulahing adlaw. Ingon nga mga anak sa Ginoo nga napdan sa ulahing adlaw. Kung pabuton lang si Pablo, gusto ni San Pablo nga ni Asya, kauban nato sa katitipan karon nga naglingkod dinhi og naminaw sa pulong sa Dios. Kung si Pablo lang ang matuman, dili pa siguro si Pablo katong pagkamatmo na niya buot sa maayong balita. Gusto ni Pablo, muingon siguro siya, Ginoo, i-postpone na lang ning tunga sa akong ministry. Patulugan na lang ko rin niya, bangunan na lang ko sa 1990. Pagkatapos mga lagad ko, kauban sa mga katauhan nimo nga tua didto sa Jesus Christ, the name above every name ministry. Hallelujah. Kaya nga naman, mga kaigsunan, pinakamahimayaon ang atong mga pag-alagad. Sa first resurrection, 4 ka grupo ang tagag kinabuhi nga walay katapusan. Ang mga patay kay Kristo, ang mga buhi kay Kristo, ang Old Testament saints ug ang tribulation saints. Nining 4 ka grupo, una ang duha nga grupo may unahon. Ang patay kay Kristo ug ang buhi kay Kristo. Pagkahuman sa Great Tribulation, manaog si Jesus Christ ug atagaan na po siya kinabuhi ng Old Testament saints ug ang mga tribulation saints. Kato nangamatay sa dakong kasakitan. Karon, mga kaigsunan, sa 4 ka grupo ang pinakamahimayaon, dili ang patay kay Kristo, kay nakatilaw man sila kamatayon. Ang Old Testament saints nakatilaw kamatayon. Ang tribulation saints, una sila matagag kinabuhing dayon, nakatilaw sila mga physical nga kamatayon. Sa 4 ka grupo, ang buhi kay Kristo mauray dili makatilaw og kamatayon. So sila ang pinakabulahan. Mao na kung pabuton si Pablo, gusto niya mabuhi sa atong panahon karon. So gilista gani niya ang mga bulaton sa mga Kristohanon nga naibalo siyang maabtan pagbuhi. Ingon siya, ni ay mga gilista nako diri ingon siya inyong pagabuhaton. So, let us do our various duties while we are waiting for the second coming of Jesus Christ. Chapter 5, 1 Thessalonians, verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak,
be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good both among yourselves and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Nakita nato diri mga kaigsunan sa closing remarks ni Pablo. Now, Paul was putting a lot of ideas in his closing remarks. Apparently, those who had been disturbed about the second coming were also unruly or weak. Tanawan ninyo mga kaigsunan, kalulukoy itong mga nag-announce October 28, mubalik ang Ginoo, no? Sa panahon ni Pablo, maugyapon. Nahagyapo yung mga taong hindi makahula. Ginaunahan nila pirmi ang Ginoo. Kinahanglan Ginoo mo, balik na ka. Sa panahon ni Pablo, nahagyapon. Kato naghulat, nadisturbo sila, medyo tugay-tugay, nangamatay na ilang mga mahal sa kinabuhi. Si Jesus Christ, wala pa mabalik. Nadisturbo na sila. Pagkatapos gusto nila, pirahon ng Ginoo sa langit. Balik na Ginoo. Gusto nila magdali. Mabalik ka na. O di ka mabalik, Ginoo, backslide ko. Yunahan nilang Ginoo. Tanaw ning niya sa Korea. Katong diri sa Davao City niya tong November 11, 12, 13, 1988. Nagtigom gyapon sila. Pagkatapos mga igsoon, mubalik na daw ang Ginoo, giingnan pa ko di, padalan pa ko libro. Kinahanglan nga, andaman na yung mga katawang kay, mubalik ng Ginoo, November 11, 12, 13, 1988. Ingon ko, bisan mubalik sa October pa, muna pa siya sa November, andam na mi. Di na makila magtigom pa, andam na mi. Tana pagabot mga kaigsunan. Ingon si Pablo, kining maong mga tawhana nga nagadalis pagbalik sa Ginoo, ginaunahan pirmi ang panahon sa Ginoo, unruly, kanabang di magpabadlong, di magpasaway, pagkatapos mga weak, mga mahuyang sa ilang mga pagpangalagad. Ang mga mahuyang nga dali mapangdol, dali manluod, dali malain, nakayunik sa atong pagalagad, kayang tanan diri gitudluan nga dili sila dali malain. Dili sila mahuyang. Sa Tagalog pa, hindi marurupok. Na may mga tao igsoon, sultilay madunggan, muinit dahil dalunggan, mubakting dahil, mausap dahil yung espiritu, katapos magkagot dahil ng ngipon, ang iyang gwapong mga mata, mahimo ng mahait. Praise the Lord. Inani, kining maong mga tawhana, matod pa ni Pablo. So, si Pablo, ingon nga sa kamurag, veteranong apostol, he strongly hit the problems one by one. That's why he put in a lot of ideas in the verses that we have read, and this is his closing remarks. And he first begged and then commanded them. He pleads in verses 12 and 13. And we beseech you, this is pleading, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, admonition and beseeching. Nagabeg si Pablo sa ilaha sa primero, sa 12 ug 13 nga mga bersikulo. O ingon siya nga, respetuhin ninyo ang inyong mga leaders. Ang punto ni Pablo diri, mao mga kaigsunan, nga ang gugma, kauban na sa gugma ang loyalty nato sa object sa iyahang gugma. Now, Paul was trying to drive the idea, the point, that love includes loyalty to its object. Our object here in our leadership is the Lord Jesus Christ. We must also be loyal to Him. Loyal ba mo sa Ginoo? Kano sa nimo mong pamatudan nga ang sa katao loyal sa usa ka object sa iyang pagigugma? Kano sa? Sa diha nga magkalisod-lisod na siya, magkalibat-libat na pero di siya mubulag. Mao na bitaw katong kamong mga magtiayon. Nakatilaw jud man gyud mo nga moadtog altar pagkatapos muingon mo nga sa unsa to? Nanawa memorize pagani ninyo unsa to? Sa kalisod og sa kaayahay, sa kalipay og sa kaguol, dawaton ko ikaw nga mahimong akong bana o mahimong akong asawa. Pero pagkahuman sa usa ka tuig nga panag-uban, igsoon niabot ang mga kaguol, niabot ang mga kawaladon, saging na lang. Asa naman tong mga panaara? Nawa na ang loyalty sa usag-usa. Salamat sa Dios, niadto ni dawat ta sa Ginoo, gikasal ta sa iyahang buhi nga pangalan.
Hallelujah! Hallelujah! Ang saad nato, Ginoo, magkinaunsa man, dili tagyod kabulagan. Nga magkinaunsa man, di ginato bulagan ang Ginoo. Praise God, praise God, praise God, praise God. Bisan mabot ang paglutos, ang kawala doon, ang uban sa inyo nakadungog o mga pagwaling sama ni ini. Pabaptize mo, brad. Pag born again mo kay mawag yun ang tanan ninyong problema. Mga igsoon, sultian ta mo, bakak na. Usahay sa diyang ma-born again mo, musamot ang inyong problema. Kay sulod sa unong kabulan ang yawa, di gyud mo undang sa imong kinabuhi. Iyagid kang gukod-gukuron, iyagid kang i-discourage. Nganong unong kabulan ang akong gisulti? Because within that 6 months, you are a baby in Christ. Daghan pa kay kang wa mahibaw-i. Anak pa kang gamay sa Ginoo. Susceptible ka pa sa kamatayon. Ang yawa gusto niyang lungguan ka. Mao ang pagkatao ni Jesus Christ. Gisudlan niya si Herod. Pagkatapos gipatay ang tanang 1-year-old, 2-year-old dito sa Jerusalem aron maapil kamatay ang Ginoo. Ingana ang buhat sa yawa. Sa diyang gamay ka pa sa imong pagalagad. Maninguha siya nga iya kang poisonon. Maninguha siya nga iya kang dunggabon. Apan pagka makalapas ka na tanawa, abog na lang ang iya sa yawa. Praise God. Kay ngano, di na jud ka, ma-discourage pa. Pila sa inyo nga mga gagmay sa pagtuo, nga mga bagong nabautismohan, ang akong nakita nga nag-struggle sa inyong pagalagad. After your baptism, when you receive Jesus Christ as your personal Savior, how many of you I have seen in the faith, you try to survive, you struggled to live spiritually. Tapos na po yung duol ninyo, hunghungan mo, murabag tiyangaw, nakakitag mais, ang lugas, humuk-humuk pa, gatason pa, at tiyangawon tani, suyupon tani, na ang forma sa kinabuhi ni Jesus Christ, pero dili pa ligdong, dili pa gahi, gitiyangaw mo, pila man sa inyo ang nagsulod sa inyong panimalay o niya na misunod sa inyo ug miingon, brad, ang Diyos baya si Kristo dili baya na siya Diyos, tao lang na siya. Tapos iso nalibat na mo, ingon si Pastor Kibuloy, si Jesus Christ daw Diyos. Niya na misulod dito, nakabarungpod, ligdungpod tanawon. Uy, gwapo sad, murapog manulunda. O ginang ka, si Kristo, tao ra na. Dili na Diyos. Pagkatapos nalipong ka na, maayo lang kay na ay mga men's fellowship nato sa Northern nga nakasalo sa imuha. Maayo lang kay natay mga men's fellowship o women's fellowship nato sa mga district sama sa Western, Southern o Eastern, mga igsoon nga, niadto pagkatapos, nakitaan ka, murag hubog na kasi mong pagalagad, wa na kakatultulugasang katitipan. Nahubog na ka, nangita na ka itong mga simbahan nga tagas ka sungay. Hantod nga nakaplagan ka, o niya igsoon, nahuwasan ka pag-usabog, naablihan pag-usabang imong mga mata. Pila sa inyo ang nag-struggle nga sa aman yan? Pila sa inyong mga bagong nabautismuhan ang misulod sa inyong panimalay, pagkatapos mga kaigsunan, pagkasunod duha ka ugma ang milabay, na po ini gukod ninyo sa inyo dito, pagkatapos giingnan mo nga, ang Diyos duha ka buok. Isa ka junior o isa ka senior. Nalibat na sad mo. Ingon si pastor, ang Diyos gamhanan o isa ra siya. Tuha naman pud ni. Nalibog na pud ka, gamay pa ka. Pero tanaw, samtang naglawig ang mga panahon sa imong kinabuhi, nakalaban ka atong mga pagsulaya. Bisan pag-ingnon ng Diyos 5 o 4 mga igsoon, di nagi ka malibat. Hallelujah! Amen! Pila man sa inyo nag-struggle. Pagkatapos mga kaigsunan, nakapaminaw mo sa Word of God, gikan sa inyong magbalantay. Ang uban sa inyo nakakita sa ako sa television. Pagkatapos sa inyong pagpaminaw,
for the first time you've heard in your heart and in your soul, you felt the solid presence of God trying to activate you and magnetize you to come before Him and serve Him for the first time in many years in your life. That is the only time that you felt the presence of God. Pagkatapos tungod niya tumayso ni duol mo sa Ginoo o nakapaminaw mo niya, nabuhi ang inyong kalag tungod sa mga gamhanang pulong sa Diyos na inyo napaminawan. Pila man sa inyo ang na-attract sa pulong sa Diyos. Kung niya ikso, naka-decide mong magkinabuhi, sumala sa iyong kabubuton, kaya nakapabinaw mo, niining magwawalihang nakawali, may tungod ng ining maong maing balita. Pagkahuman, idawat mo sa Ginoo, pagkahuman, nagsugod na mo, smooth na kayo, antagan sa inyong pagkinabuhi, hangtod! Doon na po'y pareha na ako, nagbarong ni sulod sa inyong balay, mingon, si Kibuloy, colt na. Amen. Hantod nalibat na sad mo gamay. Nalipong mo gamay. Pero tungod kay ang Ginoo kusog sa inyo ha, tungod kay anak mo sa Ginoo, bisan unsang nahitabo, nagpadayon mo sa masigpit nga dalan, pagkatapos nakaplagan ninyo mga kaigsunan, ang kaalam nga langit nun, ang pagpasabot nga langit nun sa Ginoo. Hantod nga nakalabang mo anang mga pagsulaya ug mitindog mong ligon sa tubangan sa Dios. Bihani ana mga kaigsunan, makit-an nako nga sa panahon sa inyong pagsulay, I do not have the power to intervene during your trials and persecutions because that is the process that you should have to undergo in order to reach the life of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. I stand helpless, looking at you, trying to cross the deadly bridge of persecution, the fatal bridge of descent, the fatal bridge of slightings of men, trying to tell you the wrong things. Ang ministro, ikaw na lang mo tindog dito, mutanaw sa inyo, magampo, makalabang unta ng igsoona. Pero kasi kagahom sa pagingon, igsoon, dali-dali ako'y musapnay ni mo. No, kay mula ka man ta individually. O kinahanglan mo kaplag yun ta sa atong kinabuhi individually. Dili ko makaginhawa para sa inyo ha. Ang bata nga ipakatao, bisan anak ni mo siya, kung siya mga kaigsunan, nangitom na kay nangitag hangin, dili ka pwedeng mo ginhawa para sa iya. Siya maning kamo to ginhawa. Hanto da nga mahan, magingon na lang, magpadayon ta, makaginhawa yun ta siya. O kunya sa dihang, kamo, makaginhawa na. Makalabang na niya itong mga delikadong bahin sa inyong pagalagad. Ito na ikson, makaluhod ko sa akong kwarto, gumingon, salamat Ginoo. Salamat Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Buhi na ning imong anak. Kaniyad to mga kaigsunan, nakitan ka, halos di ka makasukol sa mga trials na ginagian sa imong pagalagad. Pero karon perti ng isuga. Trials pa'y pangitaon. Dili na ang trials may nangita niya. O trials, asa ka naman. Niya ang trials midagan na, gikan sa iya. O kita nato diri mga kaigsunan, nga si Pablo nagsulti, ingon siya, higugmaan ninyo ang mga namuno sa inyo tungod sa ilang gugma nga ginabuhat sa taliwala ninyo. Nya ingon siya, ang unang admonisyon ni Pablo, dinhi sa 13 to 22, gisulti niya, ingon siya, be at peace. Ang tanang mo, be at peace. Okay. Be at peace. And be at peace among yourselves. There should be no quarreling among God's people. Kinanglan walay awayay sa mga anak sa Diyos. Kung anak ka sa Diyos, makidaiton ka, giaway ka sa imong buhaton, iampo ang nangaway nimo. Ayaw pagbalos. Ay sa pasli. Kung giaway ko, awayon po ako. Ayaw. Iampo siya. Amen?
Kung gidaot ka, mga igsoon, pasalamati ang Ginoo basig mauna ang gipapasan nga burden sa imuha. Aron ng Dios samot maluoy sa imo. Si David bitaw, katong giilugan siya gingharian ni Absalom nga iyang anak. Tapos nilaya si David, si Absalom ang nilingkod karon sa trono. O niya santa nagalakaw siya, dunay usa ka ulipon. Lalim ang kahari pa si David atong higayuna. Ning backwait lang siya kay nagkudita si Solomon, si Absalom. Samtang nagalakaw si David pa yung bukid. Adunay usa ka ulipon nga anak ni Satanas nagbibiyay sa iya. Ipamalikasan pa siya, giluwaan pa siya. Ingon ang isa niya ka sundalo nga bodyguard ni David nga mao si Joab. Ingon siya, sultihi lang ko, ingon siya. Kay karon dayon ako aton lungguan kog liog ng ulipunan na. Ingon si David, ayaw. Pasagdi lang siya. Ingon siya, basig gituyo di sa Dios na. Napasagdan siyang mubiyay-biyay nako. Aron ang Dios samot maluoy sa kuha. Woo! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Mao nang si David gitawag tao nga uyon sa kasingkasan sa Dios. Amen. Basig daw samot maluoy ang Dios ay naluoy man gyud ang Ginoo sa iya. So, kinahanglan walay panag-away. Mga anak sa Dios, kung kamo nabintahaan, ayaw mo pa ni malos, ihatag sa Ginoo. Kay siya may manalangin sa imuha. Nya ikaduha ingon siya, warn the idle or those who do not work and thus become busybodies or troublemakers. Ingon siya pasidani ang mga tapulan nga wa magtrabaho sa ilang kaugalingon. Kinahanglan di sila mahimong busybodies and troublemakers. Wow, mga kusog nga mga sulti na. Madawat ba nato na? Sa langit way tapulan. Walay tapulan mo tug langit. Kung naay mag-ingon anak ko sa Dios pero pertin tapulan na, mga igsoon, mag-fasting and prayer ka na ngayong pagkatapulan mawa kay wa choy tapulan mo tug langit. Okay, isa na ka-admonition ni Pablo. Encourage the timid who may have been tempted to quit. Kamong mga maulawon, nangalagad mo, perting kaulawon ninyo mga igsoon. Di gani makita ng inyong anino, maulaw mo, perting sa inyong anino, maulaw mo. Na yung mga nangalagat ng sama niya na. Usahay mo ni ang usa ka giantos nako sa Pilipinas, ang ilabihan kapag ka maulawon sa mga ubang kaigsunan. Matagbuan lang ko nila mga kaigsunan, abi na ako mapahitaskon kayo. Na yung mga anak sa Diyos nga nasaypan na ako mapahitaskon kayo. Kay nilabay ko, wagin mo tagad. Mapahitas o man ang igsunan ni. Pero nagampu ko mga kaigsunan, tapos ipadayag sa Ginoo sa kuwas ng kalanay pagi. Anak, hilabihan ka maulawon niya. Usahay ang mga maulawon, abi nimo mapahitason. Mga maulawon, tagaan mo kagahom sa Dios nga inyong pagkamaulawon mawa. Hallelujah. Og mahimo na mong makigharong sa uban. Sa iyong pagkamaulawon, makaingon lamang, di lang ko mosimba, oy. Muundang na lang ko. O gamiton sa to sa yawa, aron muundang ka. Muundang na lang ko. Bulaw man ka isimba, oy. Wagi ang offering, wako'y kahatag, di lang ko mosimba, oy, wako'y kahatag. Kung wagi kay kahatag, simba lang yapon ka. Wamang yun kay kahatag. Maulaw lang ka, na kay kahatag, kanya di ka mo hatag. Maunay ang ngayon maulaw. Pero ikaw way kahatag, kung wagi kay kahatag, simba lang mga iso, misan niyagi kalima ang offering plate sa mga tubangan, ayaw ka ulaw kay wa manimaan ng mga asers kinsa ka. And Paul said, help the weak or those tempted to immorality. Tabangin ninyong mga mahuyang o katong matintal na mahimo gayud nga magpakasala. Tabangin ninyo sila. Tabangan nato sila igsoon. Maymayan nato, ampuan nato sila. Be patient with everyone. This was especially necessary as they related with those troublemakers and weak. Kinapasensyoso ta sa tanan. Ang balay sa Dios dili pang martial law. Kinahanglan ang usa magpailob sa usag-usa. Di ta magsinumbagay. Di ta magbinunalay. Kinahanglan magpailubay ta.
Hallelujah. See that everyone, Paul said, restrains from retaliating. Ayaw gyud pagpanimalos. Ingon ang atong Ginoo, kung gisagpa ka dire sa imong buhaton, ihatag ang pikas. Kitsa na nakahimo ana. Basig na sulayan mo. Na inisumbag ninyo diri pagkatapos ni balos gyud mo. Oy, wala dili sugo sa Ginoo na. A Christian should guard himself against a vindictive spirit. Kinahanglan igsoon magbantay ta nga dili ta mapanimaslanon. Dili ta manimaan. Di kay nasukuta sa usa ka tawo kay gibintahaan ta niya tapos ni tanom tag kawayan, pagturok aning kawayan pati imong apo akong dumtan, ayaw. Ayaw gyud pagpanimalos. Ihatag ang sa Ginoo ang imong hostisya. Okay, Paul said, make it your aim to do good at all, even to unbelievers. Ingon siya, kinahanglan tinguhaon ninyo sa inyong kinabuhi nga buhatan niyo kaayuhan ang tanan bisan ng dili magtotoo. Bisan ng dili magtotoo. Amen. Dili la ang atong katugo may atong buhatag kaayuhan kun dili bisan katungwa nato mailhi na nagpakitabang sa tuwa. Be joyful always, ingon si Pablo. Magsadya mo kanunay. Verse 16, rejoice evermore. Be joyful always. Sa Tagalog pa, mga galak kayong palagi. Ang tanan, malipayon ba? Ang say tambag ni Pablo? Malipayon sa kanunay. Malipayon sa kanunay. Dili magmugot ang Kristohano. Magmalipayon sa kanunay. Verse 16 suggests that the New Testament Christianity was permeated with the spirit of holy joy, and there is no reason why 20th century Christianity should not have the same joyfulness. Kinalan kita diri malipayon ta. Inigsulod nato sa pagalagad, malipayon ta. Bisan sa pay may tabo, malipayon ta. Kay ang atong pagkamalipayon kadaugan. Nya igsoon there is a verse 17, ingon siya, pray without ceasing. Pray at all times. This was easy for Paul to say because his life was so characterized. It should be so with all of God's children. Ang usa sa pinakadakong ministry sa Jesus Christ na pagpangalagad, mao ang ministry sa pagampo, intercessory prayers. Mo nang bisan unsang adlaw o rasa nga niya dinhi sa cathedral mosulod mo, naay mga taong nagaampo. Mga kaigsunan, ang pagampo di gyud nato kalimtan. Kaya ang pagampo mo'y atong communication sa tubangan sa atong buhi nga Dios. Be thankful in all circumstances. Verse 18, in everything give thanks. Sa tanang paagi, magmapasalamaton ka. Saan sa pinitabo? In all circumstances, whether negative or positive, bad or good, in all circumstances, you must thank God. Salamati ang Diyos. All things work together for good to them that love Him. This implies that even in difficult and tribulations, God is teaching us valuable lessons and that such trials are to be welcomed and used for our spiritual growth. Kaya kung ikaw maagi kalisdanan, negatibo nga mga butay mo na agian, anak ka sa Diyos kung matinumanon, kana doon ay leksyon sa imong kinabuhi. Ginatudluan ka sa Diyos, aron ma-matured ka sa iyong tubangan. Do not restrain the Holy Spirit. Ayun yung pugni ang balang Espiritu. This is also rendered as, do not put out the Spirit's fire. Muna sa atong pagsimba, ginataga natong kagawasan ang balang Espiritu sa atong kinataliwadan. Ayaw ninyo pugni ang Espiritu Santo nga nagalihok sa inyong kinasuluran. Do not despise inspired messages, but you must have to heed them. Test or prove all things. In this way, you can minimize mistakes in your teaching and practice. Keep what is good and let it mold your life. Avoid every kind of evil. Keep yourself pure and always pleasing to God. Kinahanglan igsoon, matud pa niya, atong likayan ang tanang matang sa kadautan. Atong kinahanglan nga bantayan atong kaugalingon nga magmaputlita o kanunay tang nagapahimuot sa tubangan sa atong buhi nga Dios. Nya tapos Pablo diha sa iyang mga exhortations, niya igsoon ingon siya diri sa 28,
The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Natapos yes, this verse 28. Apan kung ako kauban pa ni Pablo, dugangan na ako ni verse 29 o verse 30. So akong itugang diri, obey and make sacrifices. Amen. Be obedient, and if you can, sacrifice for Him before He comes. Nagapasalamat ko mga kaigsunan. Kini nga atong pagalagad, itindog pinagig sacrifice. Si Webster nagingon, ang sacrifice is the offering of something precious to God. He said, Webster said, sacrifice is to accept the loss or destruction of for an end, cause, or ideal. Ang sacrifice, mao ang pag-offer ko sa kabutang nga bililhon sa tubangan sa Dios. Ang sacrifice mo ang pagtawat sa kapildihan o dautan o kapildihan o kawaladon alang sa usa ka tuyo, alang sa usa ka kausa o alang sa usa ka tulumanon. That's why I thank God because He put us in the right foundation. Sacrifice is the right foundation. When God called me, He did not call me into an easy life in the ministry. When God called you, He did not call you into an easy life in the ministry walking before Him. You always were called to sacrifice. Sacrifice kung sa foundation pa, lalum kay na nga foundation. Kining Jesus Christ ministry, gipatukod ibabaw sa patukuranan sa sacrifice. Praise God. Hantod karon nga niya ta gipangalanginan sa Dios, naga-sacrifice lang gihapon ta. Ang sacrifice mga kaigsunan mauyawe aron ang Dios kanunay makakita nga kita kasaligan ug wa gayud madala sa mga butang ning kalibutana kun dili nagapadayon ta sa paghinumdom sa iyang gibuhat sa krus sa Kalbaryo kung giunsa niya pag-sacrifice sa iyang kinabuhi aron kita makabaton sa atong kaluwasan. Mao ning hinungdan kung ano ang atong ministry gidihog sa Dios. This is the reason why our ministry is anointed by God. This is the reason why it's united and very, very strong. We have the right foundation. Ang foundation sa sacrifice. God's chosen leaders are called in the fires of sacrifice. Ano ni si Abraham? Pagtawag sa Ginoo sa iya, biyai Abraham ang imong syudad, biyai Abraham ang imong nasod, biyai ang tanan mong mga kaparentiyan na Abraham, kay tawagon takag sa aran takag usa ka syudad nga wa buhatas kamot sa tao pangibuhat kini sa kamot sa Dios. Tapos naglakaw si Abraham, wa gyud siya kabalo asa tong syudara. Pagingon sa Dios, balhin Abraham, balhin na pud siya. From 10 to 10 si Abraham nabuhi niya tumay gayuna nga nabuhi lamang sa sad sa Dios. Hantod sa kadlaw nagkaanak siya. Lalimang ka ang anak niya mo nay kalipay niya. Wala na laing kalipay si Abraham kundi katong anak niya nabalot ang iyang gugma dito sa iyang anak. Hantod sa kaadlaw ang Dios mitingog na sa dog na dungog niya. Abraham, isacrifice ang imong anak. Pag-decide ni Abraham nga, oo, isacrifice ko nga akong anak, nawad-an na siya sa iyang kinabuhi. Murag gipatay o gitunggap na nimo si Abraham. Pero bisan gibati niya ang sama niya do, gihatag lang gyapon niya sa tubangan sa Dios. Hallelujah. Tanaw ninyo igsoon, pagtuman na niya, pagkatuwa na siya didto sa Mount Moriah, pagkatapos sacrifice na si Isaac. Tapos tunggabon na niya kay may sugo sa Ginoo. Ang tingog mingon, ayaw Abraham, kay namatudan na akong ikaw matinumanon sa kuwa. Hallelujah. Naog si Abraham ang iyang kaguol sa kasing-kasing na pulihan o kalipay. Although it means the ultimate sacrifice because it was the voice of God that he heard in one time in the morning or maybe at night. He heard the voice of God. And he gave Isaac as a sacrifice in obedience to the command of God, in spite of what he felt as a father, in spite of Sarah's pleading, in spite of the circumstances that tells him, do not sacrifice your son,
because it was the voice of God, he still went there and then obeyed the voice of God. Tapos sacrifice. Tanaw igsoon, ang iyang kaguol napulihan og tumang kalipay. Hallelujah. Kaya Dios maayong mubalos kanato. Makita nato diha nga si Abraham nahimong amahan sa tanang mga katauhan sa pagtuo. He said, "You shall be called father of many nations. You will be my friend forever." Abraham, nganong gipangalinginan siya? Tungod kay siya so nakagraduate sa eskwelahan sa sacrifice. Moses mo gyapon. Kalimang ka prime minister sa Ehipto si Moses, gitawag sa Dios, pagkatapos gibiyaan niya, gigukod siya ni Pharaoh, hangtod milaya siya, wala na gid siya nahot niya dito sa backside of the wilderness for 40 years. Una pa ang Dios nagpakita sa iya, dili basta-basta sacrifice. Gibiyaan niya tanan. Moses, giisip niya nga ang tanang kasakitan kauban sa mga anak sa Dios labaw pa sa tanang bahandi sa Ehipto, gibiyaan niya. Pagkatapos nakiguban sa kasakitan, hangtod nga Dios gigamit siya sa kadlaw og kamo igsoon. Inigwali na ako diri mag-mention gani ko sa pangalang Moses. Kabalo na mo kung kinsa siya. Sa siya kabanggiitang propeta sa Dios. Si Paul mao sa gihapon sa kabanggiitang apostol natiglutos mga Kristohano, dako kay grado nitong panahon si Pablo, si Saulo abogado nga nag-graduate sa tiilan ni Gamaliel apan gibiyaan niya igsoon ang pagkadungganan sa diyang dungog niya ang tingog sa Ginoo dito sa dalan sa Damasco sa diyang misidlak ang dako kay kahayag miigo sa iyang mga mata na nahulog sa gikan sa iyang asno ug mingon siya, Ginoo kinsa ka man ug ang Ginoo mingon, ako si Jesus nga imong ginalutos. Pagkahuman igsoon gitawag niya si Pablo, ipadala ta ka ngadto sa mga hintil ug gimong ko ikaw suga ug ipakita ko sa imo kung unsang kasakitan nga imong pagagian tungod sa kaluwasan nga akong ikapadayag ngadto sa mga hintil. Atong nakita kung unsang sacrifice ni Paul. Ingon siya kaniya to kining tanan niya sa kuwa. Apan ang tanan kong naangkon sa kaliputan, akong giisip nga daw mga biya na aron maako lamang ang kaalam og kay balo. May tungod sa akong manluluwas nga walay lain kundi si Jesus Christ. I testified of how God called me. He called me out of my life in the denomination. And I did not know anything about this calling that I have today. Pagkatapos ison sa upat ka tuig ug tunga, nag-agi ko sa tubang kasakitan. Sa tunga-tunga niya itong kasakitan, nakaingon na gud ko sa Ginoo, pabor lang Ginoo, kung imo kong kuhaon sa pagkakaron, maunay akong pinakadakong pasalamat sa imuha. Tungod sa kasakit o paglutos o mga kabugat nga akong gipati tungod sa pagsunod sa iya. Limang ka makaampo na kagsama ni ana. Makaampo ka nga, pabor lang Ginoo, kuhaan ako. Murabag si Elijah ang akong nabati. Si Elijah niyo, pabor lang Ginoo, kuhaan ako kay ko na lang nagisara. Inana ang akong gibati sa dihang ako ison, misunod sa iya, ang tanan mibiya sa kuwa, ang tanan milutos, ang tanan wa na naging bisag usa. Pagkatapos ison ikaw na lamang ginusara mo tindog, pipila ka kauban nimo nga wala po'y mahimong sama sa imuha. Kamong tanan dependent na lang sa Ginoo. Sulod sa upat ka tuig ug tunga, pagkahuman nato ison nakagraduate ang inyong pastor sa eskwelahan sa sacrifice ug pagkahuman ningon ang Ginoo, ipadala ta ka kun diin gani ako magsugo nimo, duwa dito ako makanakan wa ka kaila sa ilapan, ako silang ipaila sa imuha. Ang atong Ginoong Kristo pinaka-ultimate nga sacrifice ang iyang gihimo. Nakita ninyo? From the thrones of glory, He came down and clothed Himself upon the flesh of man, walked with us, talked like us, felt like us. He felt the pain that I am feeling today. He felt the loneliness, the rejection, the oppression of man. Isaiah chapter 53 vividly tells us about Jesus Christ as a man. He was oppressed. He was rejected. He was despised. Nobody loved Him. He bore our sorrows. By His stripes we are healed. There is no beauty that we should desire Him. Mao na ang sulti ni Isaiah. Rejected siya, tanang gibati niya para sa tuwa. Hanto di sa kadlaw igsoon, siya na lang maginusara. Miadto, dala-dala iyang krus, niya gilansang pagyud siya, gihubuan siya, gipakaulawan siya, koronahan siya tunok dinhi,
tungod kay gamay-gamay man ang corona, gibutang agpisi sa isig kakilid ang Jerusalem thorn nga murag mga tunok sa baungon, ang iyang mga tunok gilukong nila, gibutang sa iyang ulo kay gamay-gamay man, butang agpisi ang isig kakilid ug gipira pa ubos. Pagkahuman gilansang siya sa atong mga pictures nga makita si Jesus Christ na pay bahag, pero sa pagkatinuod wa gyud gihubuan gyud siya tanan. Tapos ipakaulawan, gilansang igsoon, unya tag 9 pulgada ang mga lansa nga dagko kay migo sa iyang tiil, migo sa iyang kamot, og sa pagpatindog ni ini, wala itindog nga straight kundi slanting paubos, aron gikalculate, aron ang mga lansang sa iyang kamot og tiil, mao da lamang amudala sa iyang kusog, unom ka oras nga atong Ginoo nagbitay sa krus nga sama ni ini. Para sa imong sala, o para sa akong sala. Tungod niya itong sacrifice, ang kahimayaan gihatag sa iya. The Bible tells us he was obedient to the Father, even obedient unto death. That's why God gave him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, for the glory of our God the Father. There is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. And that name is the name of Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12 and Philippians chapter 2 verse 9. Mga kaigsunan, puro ni nagisgot og sacrifice. Great victories are wrought by God for men who sacrificed everything for God. The Bible says a great paradox is going to happen when you follow the Lord Jesus Christ. He said, "They that lose their lives shall find them, but they that find their lives shall lose them." Ang nagasacrifice o nagawala sa iyang kinabuhi, makakaplag pag-usab ni ini, apan ang nagapangita sa iyang kinabuhi, mawagtangan ni ini. Mga kaigsunan, ang Dios nagbuhat og dagko kay kadaugan sa kamot niya itong nagsacrifice sa tanan para sa atong buhi nga Dios. Unique kay ning atong ministry, tungod kay sa atong pagalagad adlaw-adlaw, ang Dios nagtawag kanato dili para maayahay, kundi dili para mo sacrifice. Kanato siya. Hallelujah! Let us live in the light of the Lord's coming. Wa ta gitawag para magpaayahay lang. Gitawag ta para mahimo nga moabante og mo sacrifice para sa iya. Ug busa ang kadaugan ihatag sa Dios sa daghang mga kalaganapa sa kasakitan. Unsay sulti sa kasulatan, gituga sa Dios nga una mo makasulod sa gingarihan, moagi mo og dakong kasakitan. Bible says you must enter into that straight narrow gate towards heaven. Masigpit, hiktin ang dalan paingon sa langit. Gamay ray nakatultol niya. Lapad, sangkad ang dalan sa kalaglagan. Daghan ang nagaagi dito. Ayahay ba? Ayahay kayo. Gibuldo sa tao ang dalan paingon sa langit. Gipadako. O sige, agi mo diha. Bahala kung sa inyong buhaton, basta niya lang mo, luwas mo. Dili na dalan paingon sa langit. Ang dalan paingon sa langit, masigpit o hiktin. Puno og sacrifice. Puno og pagtuman. Puno og sacrifice. Puno og faithfulness. Puno og kalipay. Bisan pa og nagkagidlay nas pagalagad, kalipay lang gyapon. Puno sa pagtuman, puno sa pakikiusa, puno sa gugma, puno sa mapayinudsanon. Yan, puno sa sacrifice. Dalan pa yung sa langit. Nahigugma ba mo sa dalan pa yung sa langit? Nagkakinabuhi ba mo ison sa kahayag nga ang Ginoo anytime karon mo tapos sa atong pagalagad ug kuhaon ta niya? Praise the Lord. Palakpakan nato siya. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned,
far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.